Number 2, key component of marketing, product development. And under product development, we have co-creation and crowdsourcing, sustainability and ethical consideration, and agile and lean principle. Product development, also called new product management, is a series of steps that includes the conceptualization, design, development, and marketing of newly created or newly rebranded goods or services. Tinatawag din bilang pamamahala ng bagong produkto. Ito ay isang yugto ng mga hakbang na kinabibilangan ng pagkukonceptualize o pagbuo ng isang kapakinabangan ng kaisipan, pagdidisenyo, pagpapaunlad, at pagsasapubliko ng mga bagong nilikha o muling pinapakilala ng mga brand o tatak ng produkto o serbisyo sa merkado. Product development includes a product entire journey from the initial idea to after its market release. Kasama sa pagpapaunlad ng produkto ang buong paglalakbay o biyahe ng isang produkto mula sa orihinal na ideya hanggang matapos ang paglulunsad nito sa merkado. Co-creation and crowdsourcing. Engaging customers, stakeholders, and external communities in the product development process foster collaboration, innovation, and customer empowerment, resulting in a product that better meet user needs and preferences. Ang crowdsourcing at co-creation ang pakikipagtulungan sa mga customer, stakeholders, at mga external na komunidad sa proseso ng pagpapaunlad ng produkto ay nagpapalakas ng ugnayan ng mga progresibong pagbabago at lakas o kapangyarihan ng mga mamimili na sinisiguradong magriresulta sa mga makabuluhang serbisyo o produkto na mas nakatugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga gumagamit o tumatangkilik ng mga produkto o mga mamimili. Next one, sustainability and ethical consideration. Incorporating sustainability principles and ethical consideration into product development processes not only align with consumer value strategy, promote rapid iteration, experimentation, and continuous improvement, allowing businesses to adapt quickly to changing market dynamics, customer feedback, and technological advancement. Ang pagsasama-sama ng mga pinapanatili at pinapairal ng mga prinsipyo at kabutihang asal sa pagdidevelop ng mga produkto o serbisyo na hindi lamang tumutugon sa mga adhikain ng mabilisang pag-ulit o upang tuluyang tangkilikin ang mga produkto o serbisyo. Kasama din dito ang mga pagsusumikap at pag-aaral upang itaguyod ang tuluyang pagpapaganda ng mga produkto o serbisyo at mapanatiling handa at nakikibagay ang mga nagninegosyo o kumpanya sa aktibong pagbabago o mabilisang galawan ng merkado. Gayon din ang mga feedback ng customer at sa pagsulong at paglago ng teknolohiya. Agile and Lean Principle. Agile and Lean methodologies promote rapid iteration, experimentation, and continuous improvement, allowing businesses to adapt quickly to changing market dynamics, customer feedback, and technological advancement. Ang mga pamamaraang matibay, matatag, maasahan, at masasandalan ay nagsusulong ng mabilisang paulit-ulit
na pagtangkilik sa mga produkto o serbisyo. Gayon din ang mga eksperimento, pag-aaral, pagsusuri at patuloy na pagpapabuti ng kalidad at serbisyo ay nagpapahintulot sa mga nagninegosyo o sa mga kumpanya na matugunan at makibagay ng mas mabilis sa mga progresibo at mabilisang pagbabago sa merkado, sa mga pagpuna at suhestyon ng mga mamimili at pagpapaunlad ng teknolohiya. Number 3, under key component of marketing, the pricing strategy. Under pricing strategy, we have dynamic pricing algorithm, value-based segmentation, and subscription membership. What is pricing strategy? Pricing strategy is an approach businesses use to determine what prices they should charge for their product or services. Isang pamamaraan sa pagtatakda ng presyo ng mga produkto o serbisyo ng mga inaalok na produkto ng mga kumpanya o ng negosyante ay tinatawag na isang pricing strategy na ginagamit ng kumpanya o mga nagninegosyo upang malaman kung magkano ang dapat nilang singilin para sa kanilang mga inaalok na produkto o serbisyo. It involves analyzing the market and customer demand, understanding customer needs and evaluating production costs, and setting competitive prices that maximize profits. Kasama dito ang pagsusuri sa merkado at kahilingan ng mga customer, pag-unawa sa mga pangangailangan ng customer, pagtansya ng mga gastusin sa produksyon ng produkto at pagtatakda ng mga kompetitibong presyo na nagpapalaki ng kita ng isang kumpanya. With a well-thought-out pricing strategy, businesses can ensure they are charging the right amount for their products or services while staying competitive in marketplace. Sa isang maayos at pinag-iisipang pricing strategy o pamamaraan sa paglalapat ng halaga o presyo sa produkto o serbisyo, ang mga negosyante at kumpanya ay makakasigurado na tamang halaga ang kanilang sisingilin para sa kanilang mga produkto o serbisyo habang nananatiling nakikipagsabayan o nakikipagkompetensya sa merkado. Dynamic pricing algorithms. Advanced algorithm and machine learning models enable dynamic pricing strategies that optimize prices in real time based on factors such as demand elasticity, competitor action, and inventory levels, maximizing revenue and profitability. Ang mga advanced algorithm at machine learning model ay nagpapahintulot ng mga mabilisang pagbabago sa pricing strategy upang higit pang maasahan na magiging mabuti ang galaw ng mga presyo ng produkto o serbisyo sa tamang panahon batay sa mga salik o sanhi, kadahilanan tulad ng pabago-bagong presyo sa mga nangangailangan ng produkto o serbisyo, mga hakbang ng mga kalaban sa larangan ng pagninegosyo at antas ng inventaryo. Gayon din ang pagpapataas ng kita o pagiging profitable. Ibig sabihin, mas mataas na halaga ang naiiwan na pera sa mga nagninegosyo o sa kumpanya kapag naididak na o naalis na ang lahat ng gastusin. Minsan may mga baguhan na natutuwa kapag malaki ang kanilang actual generated sales, pero after nilang maibawas o madidak ang lahat ng expenses at bayarin o gastusin, lumalabas na break-even lang sila o minsan pa nga net loss ang resulta, kaya dapat itong bantayan. Kapag nabawasan ang
na ibabayad sa mga interest, penalty, back job o return item, ito ay isang magandang indikasyon na mayroon ka talagang magandang kita o ganansya sa iyong business operation. Next one, value-based segmentation. Beyond traditional demographic segmentation, businesses segment customer based on perceived value, willingness to pay, and price sensitivity, allowing for more targeted pricing strategies and personalized offers that resonate with different customer segments. Higit pa sa tradisyonal na demograpikong pagkakahati-hati, napapangkat-pangkat din ang mga pagninegosyo o produkto o serbisyo ayon sa mga hinihinalang halaga na inaalok sa merkado, sa presyo na tanggap ng mga mamimili at handang sila'y magbayad, at sa presyong nararamdaman ng mga mamimili na tama at sapat. Ito ay nagpapahintulot para sa mga mas tumpak at mga higit na mahuhusay na pamamaraan sa presyo at personal na pag-aalok na kumakalinga sa iba't ibang mga pagkakahati-hati ng mga mamimili. The third one, subscription and membership models. Subscription-based pricing models and membership programs provide recurring revenue streams, foster long-term customer relationship, and incentivize loyalty through exclusive benefits, content, and experience. Ang mga modelo ng pricing o paglalapat ng presyo na nakabase sa subscription model at mga programa ng membership ay nagbibigay ng paulit-ulit na daloy ng kita o benta, nagpapalakas ng pangmatagalang relasyon sa customer at nagbibigay ng insentibo para sa katapatan ng mamimili sa pamamagitan ng eksklusibong mga benepisyo na garantisadong ikalulugod o nagiging kasiyahan ng mga customer at magdudulot ng pangmatagalan at hindi malilimutan na mga karanasan. At yan ang ating topic for today. Product development and pricing strategy. At kung meron kayong mga katanungan, just comment down below mga kataktika. Don't forget to like, share, and subscribe!